Magandang araw! Bagong araw, bagong matututunan. Artificial Intelligence, para saan nga ba ito? Kaya tara at samahan ninyo kung ang makabagong teknolohiya na nagagamit o ginagamit ngayong 2025. Ayon sa pananaliksik, ang artificial intelligence sa panahon ngayon ay bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay isang computer na programa na mayroong kakayahang kumuha ng impormasyon. Ang artificial intelligence ay kaya mag-reason out, magdedesisyon katulad ng tao. Ito ay isang branch ng computer ng science. Kaya, ito rin ay mayroong dalawang components. Ang algorithm. Ito yung gagawin ng sunod-sunod ang mga bagay na sinesearch mo o mga data na iyong tinitipa. Halimbawa na lang kapag nagtipa ka ng ano-ano ang sangkap ng pagluluto ng adobo. Doon nakalagay o doon lalabas lahat ng pamamaraan kung paano nga ba ito. At ang data naman, ito yung panggatong, the more data, more na mas accurate yung ibibigay niyang information. So, the more na nagsisearch tayo ng ganitong bagay, yun nga yung pagluluto ng adobo, ay lalabas doon ang mga impormasyon. Pero hindi lahat kayang gawin ng AI ha. Yun nga yung pagluluto ng adobo, ay lalabas doon ang mga impormasyon. Pero hindi lahat kayang gawin ng AI ha. Ang artificial intelligence sa panahon natin ngayon. Ayon sa eksperto, ito ay lumago ng 43% ang artificial intelligence sa edukasyon at sa maraming bagay sa panahon ng 2025. At ayon din sa Horizon Report 2022 na ang mga AI application ay inaasahang lalago pa. Merong apat na bahagi ang artificial intelligence. Una, ang machine learning at deep learning. Pangalawa, natural language processing or NLP, computer vision, at general AI. So, dito sa machine learning, AI na natututo mula sa malaking halaga ng datos na hindi tahasang pinoprogram. Ito ay kayang magbigay ng bagay na hindi kayang gawin ng tao. Halimbawa na lang, kapag nag-type ka ng data or nag-search ka, ano ang mga maaaring o trend na ngayon, trend sa panahon natin ngayon, ang maaari kong panoorin. Halimbawa, ay bibigay niya Netflix, mga Korean movies. Sunod, ang natural language, ito naman yung nagiging daan upang maunawaan at proseso makabuo ng wika ng tao. Ito ay isang virtual assistant kagaya ni Siri at Google Assistant. Sunod, ang computer vision, makita at bigyan ng kahulugan ang mga imahe at video ginagamit sa facial recognition, insert o pictures. Sunod, ang general AI, ang bagong kategorya. Itong AI tulad ng ChatGPT at DALL-E lumilikha ng bago at orihinal na nilalaman, katulad ng mga teksto, code, larawan, o musika. Ito yung maaaring palitan yung mukha ng isang tao. Halimbawa, kinuha yung picture mo sa Facebook. Maaari yung gawin ng AI na i-generalize yung mukha ng isang tao. Ngunit, kahit gaano nga kaganda ang paggamit nito, ay mayroon pa rin mga hamon o issues sa mga paggamit nito. Una, ang bias sa algorithm. Maaaring magpakita ng bias na nagsiresulta ng diskriminasyon sa pagkuha ng trabaho, pagpapatupad ng batas, at pangangalaga ng kalusugan at marami pang iba. Dahil kapag nag-type tayo, halimbawa, si Pangulong Duterte, no?
May mga impormasyon na maaaring mag-discrimination or maaaring magkaroon ng mga fake information. Sunod, ang transparency at pagiging responsable. Kailangan ng malinaw na proseso sa pagdedesisyon sa pananagutan para sa mga resulta ng AI, lalo na sa high-risk application. So, hindi lahat ay aasa natin sa AI. Kasi, ayun, yung iba, inaasa pati sa pagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Sunod, ang privacy, seguridad ng data. Malaking data ang nagpapataas ng um, privacy o seguridad na kailangan na magkaroon ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng data ng privacy design. Sunod, maling information or deepfakes. Ito nga po yung sinabi ko kanina na maaari itong gumawa ng peking balita, imahe, maling naratibo na maaaring magpakalat ng pagkalito at impluensya sa publiko. Halimbawa na lang ngayon na, di ba, uso na yung GCash. So, hinihingi yung code. Hinihingi yung result kapag na-send mo na yung cash na payment na ibibigay mo dun sa kausap mo. Sa ngayon, kaya nang i-generalize ni AI ang GCash, yung information, mga code. Kaya talagang nakakabahala para sa lahat dahil, ayun, sa paggamit nun, maaring maraming maloko, maaring maraming madaya. Sunod naman, ito yung hamon natin ngayon sa Pilipinas. Yun nga, yung digital infrastructure. No, limitado yung digital infrastructure natin sa Pilipinas, lalo na sa rural na lugar na kailangan ng connectivity at invest sa data centers. Pangalawa ay kakulangan ng pondo. Ang micro, small at medium entrepreneurs ang kulang sa kaalaman ng paggamit ng artificial intelligence. At potential nito na aplikasyon sa kanilang negosyo. So, meron siyang good part sa mga negosyante. Pero yun, bilang sa kabuuan, maaaring nakakatulong sa atin ng AI sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakakatulong sa pag-aaral, sa edukasyon, pag-aaral o edukasyon, sa kalusugan, at sa pagre-research, at sa marami pang iba. Pero tatandaan natin na hindi lahat ng bagay ay maaari nating gamitan ng AI. Sapagkat ito ay mayroong mga hamon na nakaka-impluwensya sa publiko na magkakaroon ng hindi magandang resulta. Kaya, sa lahat ng nanonood sa pagkakataon na ito, naway magsuri tayo sa bawat ating tinitipa, sa bawat ating naiisip na i-search sa Google or dito sa paggamit ng artificial intelligence. Lagi nating isaisip na dapat matalino ang pag-iisip pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya, kung may mga mairekomenda kayo na maaari kong i-vlog, no? Just comment down. Salamat!